Huwag mong dungisan ang burol ni Don Severino ng marumi mong yapak, Isabel. Isa ka lang anak ng kabit na nagbabalat kayong tagapagmana. Bago ko pa maipagtanggol ang dangal ng aking pumanaw na ina, narinig ko ang malamig na kalansing ng posas sa aking mga bisig. Sa harap ng kumikislap na kamera ng mga mamamahayag at mapanghusgang mata ng pamilya Navarro, napagtanto kong ang paghahanap ko sa katotohanan ay naging bitag pala ng aking kamatayan. Nakatayo ako sa gitna ng marangyang bulwagan ng mansyon ng mga Navarro. Ang bawat sulok ay napupuno ng mababangong puting rosas, mga kristal na kandelero, at ang amoy ng mamahaling pabango ng matataas na lipunan. Ngunit para sa akin, ang bawat hininga sa loob ng silid na ito ay tila lason. Ang mga matatalim na tingin ng aking mga kamag-anak, mga taong ngayon ko lamang nakaharap, ay tila mga kutsilyong sumasaksak sa aking pagkatao. Walang tunay na luha sa kanilang mga mata para sa namayapang matanda, kundi galit at pagkamuhi para sa akin, ang estrangherong biglang sumulpot mula sa isang maliit na barangay sa Iloilo. Paano ba ako napunta sa impyernong ito? 2 araw pa lamang ang nakalilipas payak ang aking buhay. Bilang isang legal assistant na nagtapos sa pamamagitan ng scholarship, ginugol ko ang aking oras sa pagtulong sa mga mahihirap na mangingisda sa aming bayan. Nilalabanan namin ang malawak na proyekto ng Navarro Port na nagbabantang umagaw sa kanilang kabuhayan at mga tahanan. Hindi ko inisip na ang pamilyang kinamumuhian ko dahil sa kanilang pang-aapi ay ang pamilyang nagtataglay din ng aking dugo. Isang hapon nakatanggap ako ng tawag mula kay Attorney Salvador, ang matapat na abogado ni Don Severino. Sa kabilang linya nanginginig ang kanyang boses nang ibalita niyang pumanaw na ang aking lolo. At ang mas nakagigimbal, may iniwan siyang huling habilin 30% ng shares ng buong kompanya at ang kapangyarihang magpasya sa proyekto ng bungo ng daungan ay nakapangalan sa akin. Naniwala akong sa wakas, bago man lang siya pumanaw, ay naalala niya ang kaniyang pagkakamali at nais bumawi sa kaniyang mga kasalanan. Naisip kong ito na ang pagkakataon upang linisin ang pangalan ng aking ina na si Maria, na pumanaw ng may mabigat na pasanin sa dibdib dahil sa bansag na mga agaw ng asawa. Kaya lumakbay ako patungong Maynila, bitbit ang kaunting pag-asa. Ngunit ang bumungad sa akin ay hindi ang pagbasa ng testamento kundi isang dula ng kataksilan. Sa harap ko ay nakatayo si Congressman Darius Navarro. Ang kaniyang mamahaling Amerikana ay walang kahit isang lukot at ang kaniyang mukha ay nagtataglay ng ngiting puno ng lason. Siya ang itinuturing na haligi ng bagong henerasyon ng pamilya, ang makapangyarihang politiko na sanay magpaikot ng katotohanan upang paboran ang kaniyang sarili. May warrant of arrest kami laban sa iyo, Isabel. Malamig na saad ng pulis na humawak sa aking balikat habang hinihigpitan ang posas. Sanong kantam? Sa anong paratang, pilit kong pinatatag ang aking boses kahit nararamdaman ko ang panginginig ng aking mga tuhod. Bilang isang nag-aaral ng batas, alam ko ang aking mga karapatan. Hindi ninyo ako maaaring arestuhin nang walang sapat na batayan sa gitna ng isang lamay. Humarap si Darius sa mga mamamahayag, itinataas ang isang makapal na folder ng mga dokumento. Ang babaeng ito ay isang impostor. Ginamit niya ang kaniyang kaalaman sa batas upang palsipikahin ang lagda ng aking yumaong lolo. Ninakawan niya ang foundation ng aming pamilya ng milyon-milyong piso at may mga ebidensya kaming nagbanta siya sa buhay ni Don Severino bago ito pumanaw. Hindi namin hahayaang ang isang anak sa labas ng isang mapangahas na kabit ay maghasik ng kaguluhan sa aming pamilya. Ang mga bulong-bulungan ay mabilis na kumalat sa buong silid gaya ng apoy sa tuyong damo. Ang salitang kabit at magnanakaw ay paulit-ulit na umaling-aungaw sa aking pandinig. Ang hiya ay tila isang mabigat na pader na dumurog sa aking dibdib. Nakita ko ang aking mga kamag-anak na tumatango nagbubulungan at ang ilan ay tahasang duminggal sa akin ng may pandidiri. Maling-mali ka, Congressman Navarro. Mariin kong sagot habang tinititigan siya ng diretso sa kaniyang mga mata. Hindi ko hahayaang makita niya ang aking takot. Ang warrant na iyan ay walang bisa dahil gawa-gawa lamang ang mga pirma at paratang na nakasulat dyan. Alam nating dalawa kung bakit mo ito ginagawa. Nais mo akong ilayo sa pagpupulong ng mga stockholder dahil takot kang mawala ang control sa proyekto ng daungan. Isang maikling tawa lamang ang isinagot ni Darius.
Lumapit siya sa akin sapat na malapit upang ako lamang ang makarinig ng kaniyang susunod na mga salita. Kahit anong daldal mo, Isabel, walang maniniwala sa isang basurang tulad mo. Sa mundong ito ang batas ay isinusulat ng mga may pera at kapangyarihan. At sa gabing ito tapos ka na. Kinaladkad ako ng mga pulis palabas ng bulwagan. Ang bawat hakbang ko ay sinasabayan ng walang humpay na kislap ng mga camera. Ang mga reporters ay nagunahan sa paglapit itinutok ang kanilang mga mikropono sa aking mukha at nagtatanong ng mga mapanirang bagay tungkol sa aking ina. Pinilit kong panatilihing tuwid ang aking likod, pinigilan ang bawat patak ng luha na gustong kumawala sa aking mga mata upang hindi nila makita ang aking panghihina. Ngunit nang marating namin ang labas ng gate ng mansyon, nawala ang lahat ng aking tapang. Sa kabila ng kalsada, sa gitna ng nagkakagulong mga tao at mga sasakyan, nakita ko ang isang pamilyar na figura, si Tita Elena. Hinihingal siya basang-basa ng pawis at ang kaniyang mukha ay puno ng matinding pag-aalala. Nalaman niya ang nangyari at sumunod siya rito mula sa aming tinutuluyan kahit may sakit siya sa puso. Isabel ang anak ko, Isabel. Sigaw niya habang sinusubukang makalapit sa akin ngunit hinaharangan siya ng mga gwardiya ng mansyon. Tita Elena, huwag kang lumapit. Ang puso mo, buong lakas kong isinigaw habang pilit na nagpupumiglas sa hawak ng mga pulis. Ngunit bago pa matapos ang aking babala, nakita ko ang biglang pagbabago sa kaniyang mukha. Napakapit siya sa kaniyang dibdib na paatras at unti-unting nawalan ng lakas ang kaniyang mga binti. Sa harap ng aking mga mata, bumagsak si Tita Elena sa malamig at matigas na semento. Walang malay, habang ang aking mga kamay ay nananatiling nakakulong sa malamig na posas ng kawalan ng katarungan. Napakalamig ng semento sa loob ng selda, ngunit mas malamig ang katotohanang unti-unting lumalamon sa aking pag-asang makakamit ang katarungan. Habang nakaupo ako sa madilim na sulok ng kulungan, ang tanging naririnig ko ay ang paulit-ulit na pag-detonate ng mga tanong sa aking isipan. Nasaan si Tita Elena, ligtas ba siya? Sino ang nagdala sa kanya sa ospital habang ako ay nakakulong dito? Ang bawat minuto ng kawalang katiyakan ay tila isang dahan-dahang pagbitay sa aking kaluluwa. Bumukas ang bakal na rehas ng may malakas na kalansing. Isang matandang abogado na may dalang kupas na portfolio ang lumapit sa aking kinaroroonan. Siya si Atty. Ramos, isang volunteer lawyer na nakikipaglaban din para sa kapakanan ng mga mangingisda. Laya ka na, Isabel. Naasikaso ko na ang pansamantala mong piyansa, mahinahon niyang sinabi sa akin. Napatitig ako sa kanya, hindi makapaniwala. Piyansa? Paano? Wala akong sapat na pera, Attorney Ramos. Lahat ng bank accounts ko ay ipina-freeze na ni Darius gamit ang kaniyang kapangyarihan sa pamahalaan. Ngumiti ng bahagya ang matanda, may bakas ng lungkot at matinding paghanga sa kaniyang mga mata. Hindi galing sa bangko ang perang pampiyansa mo, iha. Galing ito sa mga mangingisda ng Iloilo. Nang mabalitaan nila ang nangyari sa iyo sa Maynila, nag-ambag-ambag sila. May nagbenta ng kanilang huli, may nagsangla ng mga lumang bangka. Ang bawat barya, bawat pisong nilikom nila ay para sa kalayaan mo. Naniniwala silang inosente ka at tapat sa kanila. Ang aking puso ay napuno ng matinding utang na loob. Sa kabila ng dumi na ibinato sa akin ng pamilyang mayaman at marangya, ang mga pinakamahihirap na tao na walang-wala sa buhay pa ang nagbigay sa akin ng liwanag upang magpatuloy. Upang makaiwas sa mga mamamahayag sa Maynila at maprotektahan si Tita Elena na bagong gising pa lamang mula sa pagkakahimatay, nagpasya akong iuwi muna siya sa aming maliit na bahay sa Iloilo sa pamamagitan ng isang mabilis na barko. Inakala kong ang aming barangay ang magiging pinakaligtas na kanlungan namin habang nagpapalipas ng bagyo. Ngunit nagkamali ako. Nang bumaba kami sa daungan ng Barangay Pag-asa, tila ba nagkaroon ng biglaang epidemya ng katahimikan. Ang mga taong dati ay masayang sumasalubong sa akin, ang mga kapitbahay na tinulungan ko sa kanilang mga kaso. Nang walang hinihinging kapalit, ay biglang umiwas ng tingin. Ang ilan ay pumasok sa kanilang mga bahay at isinara ang mga pinto. Ang iba naman ay tahasang bumubulong sa malayo, tinatawag akong magnanakaw at salot na sumira sa pangalan ng aming bayan. Isabel, mabuti pa ay umalis na muna kayo rito.
Malamig na saad ni Kapitan Andres, ang pinuno ng barangay na dati ay madalas humingi ng payo sa akin tungkol sa mga usaping legal. Tumawag ang mga kinatawan ng Navarro Group. Kung mananatili kayo rito, ipapatigil nila ang lahat ng proyektong pangkabuhayan sa aming barangay. Huwag mo naman kaming idamay sa gulo ng pamilya mo. Ang sakit ng kanilang pagtalikod ay mas matalim pa kaysa sa talim ng posas na dumuon sa aking mga kamay kamakailan. Ang hiya na aking naramdaman ay hindi dahil sa aking nagawa, kundi dahil sa kawalan ng hustisya ng mundong ito na madaling mabili ng pera. Pilit kong binuhat si Tita Elena patungo sa aming maliit na bahay sa gilid ng baybayin. Ngunit pagdating namin doon, ang pintong gawa sa kawayan ay nakabukas ng bahagya at ang lock nito ay ganap ng sira. Kinakabahang pumasok ako sa loob at doon ay halos gumuho ang aking mundo sa aking nakita. Ang buong bahay ay sinalanta ng mga estranghero. Ang mga aparador ay nakabukas ang mga damit, ay nagkalat sa sahig at maging ang mga lumang dokumento ng aking ina ay pinunit-punit. Naghahanap sila ng isang particular na bagay, isang bagay na alam nilang hawak namin, ngunit hindi nila matukoy kung saan nakatago. Sa sulok ng maliit na kusina, nakita ko si Tita Elena na dahan-dahang bumagsak muli sa sahig, hawak-hawak ang kaniyang dibdib habang naghahabol ng hininga. Ang kaniyang mukha ay maputlang maputla at ang kaniyang mga labi ay nangingitim na sa kakulangan ng hangin. Tita Elena. Patakbo akong lumapit at binuhat ang kaniyang ulo upang matulungan siyang huminga. May, may mga lalaking pumasok kanina bago ka dumating. Mahina at nanginginig niyang bulong habang dahan-dahang pumipikit ang kaniyang mga mata. Hinigit nila ako. Itinatanong kung nasaan ang lumang kahon ng iyong ina. Isabel, natatakot ako. Ang kaniyang puso ay hindi na nakayanan ang matinding takot at pagod mula sa pananalanta ng mga tauhan ni Darius. Agad kong kinuha ang aking telepono upang tumawag ng ambulansya mula sa lokal na klinika. Ngunit nang sumagot ang nurse, ang kaniyang boses ay puno ng pag-aalangan at matinding takot. Pasensya na po, Isabel. Sira po ang aming ambulansya ngayon at may mahigpit na utang na huwag kayong tulungan sa anumang paraan. Ibinaba ko ang aking telepono na may kasamang matinding galit at pagkabigo. Ang kapangyarihan ni Darius ay tila isang malaking galamay na umaabot hanggang sa pinakamalayong sulok ng aming lalawigan upang harangan ang aming hininga at ipagkait sa amin ang karapatang mabuhay. Tiningnan ko si Tita Elena na unti-unti nang nawawalan ng lakas sa aking kandungan. Walang maaasahang tulong sa bayang ito. Upang maisalba ang kaniyang buhay, kailangan naming tumakas mula sa mismong lupang sinilangan ko na ngayon ay naging bitag na ng aming kamatayan. Isang matalim na guhit ng liwanag mula sa flashlight ang dumaan sa siwang ng aming dingding na kawayan hudyat na pinaliligiran na kami ng mga buwaya ni Darius. Naririnig ko ang mabibigat na yabag ng mga bota sa labas, sumasabay sa malalakas na hampas ng ulan sa aming bubong na nipa. Sa loob ng nagdidilim na bahay, binuhat ko si Tita Elena sa aking likod. Napakagaan niya isang patunay kung paano rumehistro ang kahirapan at sakit sa kaniyang katawan sa nakalipas na mga taon. Kumapit ka, tita. Huwag kang bibitiw. Bulong ko habang pinipigilan ang sarili kong manginig. Ang kaniyang mainit na hininga sa aking leeg ay mahina at pasulpot-sulpot, bawat isa ay tila bahuling hininga na ng kaniyang buhay. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto sa likod na patungo sa masukal na bahagi ng baybayin. Ang putik ay tila pandikit na humihila sa aking mga paa pababa sa bawat hakbang. Dumidilim ang aking paningin sa pagod, ngunit pinilit kong magpakatatag. Alam kong kapag nahuli kami sa gabing ito, walang sino man ang makakaalam kung saan kami itatapon ni Darius. Biglang may humawak sa aking balikat mula sa madilim na bahagi ng mga puno ng bakawan. Muntik na akong mapasigaw sa takot, ngunit isang magaspang na kamay ang mabilis na nagtakip sa aking bibig. Sa gilid ng kidlat, nakita ko ang kalahati ng kaniyang mukha, natadtad ng malalalim na pilat ng sunog. Si Mang Tomas. Hindi siya makapagsalita, ngunit ang kaniyang mga mata ay nagpapakita ng matinding pagmamadali. Itinuro niya ang kaniyang lumang kahoy na kariton na karaniwang ginagamit sa paghahatid ng mga huling isda sa palengke. Mabilis niyang binuhat si Tita Elena at inihiga ito sa ilalim ng kariton bago ito tinakpan ng isang marumi at mabahong tarapal.
Sumenyas siya sa akin na sumama at magtago sa gilid habang siya naman ay nagsimulang magtulak ng kariton patungo sa pangunahing daan palabas ng barangay. Habang naglalakad kami sa gitna ng unos, natatanaw ko na ang liwanag ng mga sasakyan ng mga tauhan ni Darius na nakabantay sa bawat kanto. Huminto si Mang Tomas nang harangin kami ng dalawang armadong lalaki na may suot na kapote. Hoy Pipi, hoy Pipi, saan ka pupunta sa ganitong oras? Magaspang na tanong ng isa sa mga gwardiya habang itinutok ang flashlight sa mukha ni Mang Tomas. Yumuko si Mang Tomas gumawa ng mga tunog na walang kahulugan habang itinuturo ang kaniyang kariton at ang kaniyang tiyan. Nagkukunwaring isang nagugutom na mangingisdang naghahanap ng mapagbebentahan ng kaniyang huling-huli. Kinuha ng isang gwardiya ang kaniyang hawak na kahoy na pamalo at sinimulang sundutin ang ilalim ng tarapal. Sa bawat sundot nito, naramdaman ko ang paghinto ng tibok ng aking puso. Isang maling galaw, isang mahinang daing mula kay Tita Elena at tapos na ang lahat. Ngunit narito ang naging gintong sandali ng kaniyang katapangan. Hinarangan ni Mang Tomas ang pamalo ng gwardiya gamit ang kaniyang sariling kamay na tadtad din ng mga pilat ng sunog. Iniabot niya ang ilang piraso ng sariwang isda sa gwardiya habang patuloy na yumuyuko nang paulit-ulit nagpapakita ng labis na pagpapakumbaba at kawalan ng kakayahan. Sa pandidiri ng gwardiya, sa kaniyang nasunog na mukha at mabahong amoy, hinayaan din silang makalagpas. Umalis ka na nga rito, mabaho ka, sigaw ng gwardiya habang pinapagpagan ang kaniyang kamay. Ipinagpatuloy ni Mang Tomas ang pagtulak sa kariton hanggang sa marating namin ang madilim na bahagi ng daungan ng mga ferry na patungong Maynila. Doon binuhat niya muli si Tita Elena at iniabot sa akin ang 2 pirasong ticket na may nakasulat na destinasyon Maynila. Napatitig ako sa mga ticket pagkatapos ay sa kaniya. Alam kong ang mga ticket na ito ay nagkakahalaga ng kaniyang buong buhay na ipon mula sa pagtitinda ng isda. Luha ang hinawakan ko ang kaniyang magaspang na kamay. Salamat, Mang Tomas. Hinding-hindi ko ito kalilimutan. Babalik ako, ipinapangako ko. Bulong ko sa gitna ng ingay ng makina ng barko. Sumenyas siya sa akin na magmadali ang kaniyang mukha ay seryoso at walang takot. Tinulungan ko si Tita Elena na makasakay sa barko at humanap ng masisilungan sa gitna ng ingay ng mga kargamento. Habang dahan-dahang lumalayo ang barko mula sa puerto ng Iloilo, tumayo ako sa gilid ng boong upang tignan ang lumiliit na baybayin ng aking bayan. Ang sakit ng pag-alis bilang isang takas ay tila isang sugat na walang katapusang dumedugo sa aking dibdib. Ngunit ang aking paningin ay natuon sa isang figurang nakatayo sa ilalim ng malamig na liwanag ng poste sa daungan. Doon nakatayo si Hugo, ang pinakatiwalaang kanang kamay ni Darius. Hawak niya ang isang telepono sa kaniyang tainga habang ang kaniyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa aming barko. Isang malamig at tila nanunubok ng ngiti ang nakaguhit sa kaniyang mukha habang dahan-dahang itinuturo ng kaniyang daliri ang barkong aming lulan. Napako ako sa aking kinatatayuan habang lumalamig ang aking buong katawan. Hindi kami nakatakas. Sadyang hinayaan lamang kaming makaalis ni Darius upang sundan kami sa Maynila kung saan mas madali kaming maipit sa kaniyang sariling teritoryo. Ang tunay na laban ay magsisimula pa lamang sa lungsod ng mga lason. Ang bawat ubo ni Tita Elena ay tila isang hampas ng martilyo sa aking dibdib. Bawat isa ay may kasamang bakas ng dugo sa kaniyang kupas na panyo na nagpadilim sa aking paningin sa takot. Sa maliit at masikip na silid na aming inuupahan sa Tondo, Maynila, ang amoy ng basang basura at kanal sa labas ay humahalo sa amoy ng lumang kahoy at amag. Ang ingay ng ulan sa bubong na yero ay walang humpay, tila ba sumasabay sa magulong pintig ng aking puso habang pinupunasan ko ng basang-basahan ang kaniyang malamig na noo. Kakaunti na lamang ang natitirang barya sa aking bulsa. Sapat lamang ito para sa ilang pirasong gamot sa ubo at mumurahing lugaw, ngunit hindi para sa malawakang pagsusuri sa ospital na kailangan ng kaniyang lumalalang sakit sa puso. Isal, anak, mahinang tawag ni Tita Elena nang dahan-dahan niyang imulat ang kaniyang mapupungay na mata. Nandito ako, tita. Huwag kang magsalita nang marami kailangan mong magpahinga. Bulong ko habang hinahawakan ang kaniyang nanginginig na kamay. Ngunit sa halip na pumikit, pilit niyang inabot ang ilalim ng kaniyang manipis at lumang unan. May kinuha siyang isang bagay na nakabalot sa lumang kamiseta.
Nang alisin niya ang balot, tumambad ang isang kinakalawang na pulang kahon ng biskwit. Pagkatapos dahan-dahan niyang tinanggal ang isang maduming pisi sa kaniyang leeg na may nakasabit na maliit at lumang susi. Ito na ang tamang panahon, Isabel. Hawakan mo ito. Nanghihina niyang saad habang inilalagay ang kahon at ang susi sa aking mga palad. Nang sandaling iyon, hinaplos niya ang aking pisngi gamit ang kaniyang magaspang at tadtad ng paltos na mga daliri mga kamay na naghugas ng pinggan. Naglaban ng mga damit ng ibang tao at nagluto ng pagkain sa nakalipas na 25 taon upang mapag-aral lamang ako. Patawarin mo ako, Isabel. Pag-iyak niya habang ang mga luha ay umaagos sa kaniyang kulubot na mukha. Patawarin mo ako kung dinala kita sa ganitong uri ng buhay. Karapat-dapat ka sa marangyang pamumuhay sa mansyon, ngunit itinago kita rito sa hirap dahil sa takot ko sa kanila, dahil sa pangako ko sa iyong ina. Niyakap ko siya ng mahigpit habang ang sarili kong mga luha ay hindi ko na napigilan. Tita, binigyan mo ako ng buhay na puno ng pagmamahal. Mas mahalaga iyon kaysa sa anumang yaman na kayang bilhin ng pamilya Navarro. Ikaw ang aking tunay na pamilya. Nang humupa ang kaniyang iyak at muli siyang makatulog dahil sa pagod, umupo ako sa tabi ng munting lampara at dahan-dahang ipinasok ang susi sa kinakalawang na kandado ng kahon ng biskwit. Sa isang mahinang tunog, bumukas ang takip nito. Ang unang tumambad sa akin ay isang luma at kupas na larawan. Doon ay nakita ko ang aking ina, si Maria noong siya ay bata, at napakaganda pa katabi ang isang mas batang Don Severino Navarro. Malayo ang kanilang hitsura sa imahe ng isang kabit at ng isang matandang mayaman. May dalisay na pagmamahal sa kanilang mga mata habang magkahawak kamay na nakatayo sa tapat ng isang maliit na simbahan. Sa tabi ng larawan ay may isang suklay na gawa sa sungay ng kalabaw na may ilang hibla pa ng kulay pilang buhok ng aking lolo, isang kakatuwang alaala ng nakaraan. Ngunit nang buksan ko ang nakatuping dilaw na papel sa ilalim, napatigil ako sa paghinga. Ito ay isang katibayan ng kasal mula sa isang maliit na parokya sa Samar. May petsang 26 na taon na ang nakalilipas. Malinaw na nakasulat doon ang pangalan ng aking ina na si Maria Santos at ni Severino Navarro. Ibig sabihin, ang aking ina ay hindi kailanman naging kabit. Siya ang unang legal na asawa ni Don Severino bago ito pilit na ipinakasal sa pamilya ng politiko para sa pera at kapangyarihan. Ako ay hindi isang anak sa labas. Ako ang kaniyang legal at nag-iisang anak sa unang kasal. Nanginginig ang aking mga kamay nang ilatag ko ang mga sumunod na dokumento sa ilalim ng kahon. Ito ay mga liham na may mga selyo at pirma na opisyal. Sa itaas ng unang pahina nakasulat ang pamagat na nagpatigas sa aking buong katawan, ulat sa pondo ng bagyong Yolanda at mga nakatagong account ng mga Navarro sa ibang bansa. Isang matalim na kidlat ang gumuhit sa madilim na langit ng Maynila, panandali ang nagbigay ng liwanag sa aming masikip na silid at naghatong sa aking anino sa dingding na tadtad ng dumi. Sa ilalim ng malamig at dilaw na liwanag ng isang pirasong bumbilya, dahan-dahan kong inilatag sa sahig ang mga liham ng aking ina. Gumamit ako ng lapis at papel upang unti-unting tagpiin ang mga mabilis na takbo ng panahon at mga pangyayari. Ayon sa mga unang liham, si Maria, ang aking ina, ay nagsimula bilang isang pribadong kalihim para sa kampanya ng ama ni Darius na si Jose Navarro. Sa kaniyang magagandang sulat kamay, inilarawan niya kung paano naging mabilis ang pag-akyat ng pamilya Navarro sa rurok ng yaman. Ngunit sa paglipas ng mga pahina, ang kaniyang tono ay nagbago mula sa paghanga patungo sa matinding takot at pagdududa. May mali sa mga pondo. Sulat ng aking ina sa isang liham na may petsang 15 taon na ang nakalilipas. Ang mga donasyon na dapat ay para sa rehabilitasyon ng mga biktima ng Bagyong Yolanda sa Leyte at Samar ay hindi nakakarating sa kanila. Napupunta ang lahat sa mga account na hindi rehistrado sa pamahalaan. Nanginginig ang aking mga kamay habang binabasa ko ang huling liham na tila ba hindi natapos dahil sa pagmamadali. Ang mga huling salita ng aking ina ay nag-iwan ng malalim na sugat sa aking puso. Kung may mangyari man sa akin, Isabel, kung hindi na ako makabalik sa iyo, hanapin mo si Tomas. Siya ang nag-iisang thuho
na nakakaalam kung nasaan ang mga original na resibo at dokumento ng mga peking account na ito. Siya ang may hawak ng susi sa silid ng archive. Tomas, si Mang Tomas na mangingisda sa Iloilo, ang lalaking may pilat sa mukha na nagligtas sa amin sa daungan. Siya ang galamay na bumasag sa aking hinala. Hindi aksidente ang sunog na naganap sa warehouse ng mga Navarro noong ako ay bata pa. Iyon ay isang planadong pagpaslang. Sinunog nila ang silid ng mga dokumento upang burahin ang lahat ng katibayan ng kanilang pangungurakot sa pondo ng kalamidad at doon din nila pinatay ang aking ina dahil sa kaniyang pagsubok na ilabas ang katotohanan. Niyakap ko ang lumang larawan ng aking ina sa aking dibdib. Ang aking mga luha ay pumatak sa papel dahan-dahang nagpabura sa kupas na asul na tinta ng kaniyang huling sulat. Ina, kaya ka pala nila pinatay. Bulong ko sa gitna ng hikbi. Hindi mo kami iniwan dahil sa kahihiyan. Ipinaglaban mo ang hustisya para sa mga taong walang boses at pinatahimik kanila. Ngunit habang tinititigan ko ang mga numero ng account na nakasulat sa gilid ng mga liham, may isang bagay akong napagtanto. Gamit ang aking lumang cellphone, mabilis kong hinanap sa internet ang mga pangalan ng mga kompanyang nakasulat sa dokumento. Halos huminto ang aking hininga nang makita kong ang mga dummy account na ito ay aktibo pa rin hanggang sa kasalukuyan. At ang mas malala, ang mga ito ay nasa ilalim na ngayon ng pamamahala ng kumpanya ni Congressman Darius Navarro. Ginagamit niya ang nakatagong perang ito upang pondohan ang kaniyang kasalukuyang kampanya para sa darating na halalan. Hawak ko ang katotohanan. Hawak ko ang ebidensya na kayang magpabagsak sa buong imperyo ng mga Navarro. Ngunit alam kong sa ilalim ng batas, walang halaga ang mga liham na ito kung hindi ko mapapatunayan kung sino talaga ako. Kailangan kong patunayan na ako ang legal na anak ni Don Severino Navarro upang makuha ang karapatang buksan ang kaso ng aking ina at makuha ang shares na sadyang inilaan para sa akin. Tiningnan ko ang suklay na gawa sa sungay ng kalabaw na nasa loob ng kahon ng biskwit. Ang mga hibhibla ng kulay pilang buhok ni Don Severino na nakasabit doon ang magiging susi ko. Ito ang gagamitin ko para sa isang lihim na pagsusuri ng ADN. Ngunit bago ko pa man mailagay muli ang mga papel sa loob ng kahon, isang serye ng malalakas at mararahas na katok ang yumanig sa aming lumang pintong kahoy. Buksan mo ito! Isabel Navarro, alam naming nandyan ka sa loob. Isang magaspang na boses ng lalaki ang sumigaw mula sa labas, kasabay ng tunog ng puwersahang pagtulak sa pinto. Namilog ang aking mga mata sa takot. Natunton kami ng mga tauhan ni Darius. Nanginig ang buong katawan ko nang marinig ang sunod-sunod na mararahas na sipa sa aming pintong kahoy. Walang oras para mag-atubili. Alam kong bawat segundo ay katumbas ng aming kaligtasan. Tita, huwag kang gagawa ng anumang tunog pakiusap. Bulong ko habang maingat, ngunit mabilis kong ipinasok si Tita Elena sa ilalim ng lumang kahoy na kama na tinakpan ko ng makakapal na lumang kumot at maruruming damit. Mabilis kong isinabit sa aking likod ang backpack na naglalaman ng pulang kahon ng biskwit. Sa aking kanang kamay, mahigpit kong hinawakan ang plastic na naglalaman ng suklay na may hibla ng buhok ni Don Severino. Umakyat ako sa ibabaw ng hapagkainan at binuksan ang maliit na bintanang pang-atip patungo sa bubong ng mga magkakadikit na bahay sa tondo. Eksaktong paghakbang ko sa madulas na yero ay ang malakas na pagkasira ng pinto sa ibaba. Wala rito ang babae? Tumingin kayo sa taas, baka umakyat sa bubong. Sigaw ng isang pamilyar na boses ng lalaki. Ang tunog ng mga yabag ng kanilang mabibigat na sapatos sa yero ay tila kulog na sumusunod sa aking bawat hakbang. Dahil sa patuloy na buhos ng ulan, napakadulas ng bubong. Ilang beses akong nadulas at nasugatan ang aking mga palad, ngunit ang takot na makuha nila ang suklay at ang mga dokumento ng aking ina ang nagtulak sa akin na huwag huminto. Mabilis akong dumanas pababa sa isang poste ng kuryente patungo sa masikip at magulong palengke ng tondo. Ang amoy ng lansa ng isda, putik at basang semento ay bumalot sa aking paligid. Ang palengke ay abala sa mga maagang mamimili at mga nagtitinda. Sa aking paglingon, nakita ko ang tatlong lalaking nakaitim na mabilis na bumababa mula sa bubong.
Ang nangunguna sa kanila ay isang malaking lalaki na may suot na basang leather jacket. Sa kaniyang pag-abot sa akin, nahigit niya ang laylayan ng aking basang jacket. Sa matinding takot, ginamit ko ang aking buong lakas upang itulak ang isang mataas na salansan ng mga bakanting kahon ng isda patungo sa kaniyang kinaroroonan. Dahil dito natumba siya at ang kaniyang mga kasamahan sa madulas na putikan ng palengke. Nang sandaling iyon, bago ako tuluyang tumakbo, palabas ng palengke, napansin ko ang kaniyang kaliwang kamay na nakalabas dahil sa punit na manggas ng kaniyang jacket. Mayroon siyang malaking pilat ng sunog na hugis at sulok sa kaniyang braso at isang kupas na tattoo ng logo ng kumpanya ng seguridad ng mga Navarro. Ang aking puso ay tila huminto sa pagtibok. Ang pilat na iyon, ang paglalarawan sa mga ulat ng aking ina tungkol sa lalaking nagngangalang Hugo na siyang nag-lock ng pinto ng archive habang nasusunog ito 15 taon na ang nakalilipas. Siya ang pumatay sa aking ina at ngayon ay narito siya upang tapusin ang kaniyang sinimulan. Nagawa kong makawala sa pamamagitan ng paglahok sa dumaraming tao na sumasakay sa isang umaalis na jeepney. Pagkaraan ng isang oras, marumi basang-basa at nanginginig sa lamig, nakarating ako sa isang pribadong laboratorio sa forensic science sa gitna ng lungsod ng Maynila. Ang malamig at tuyong hangin mula sa aircon ng klinika ay tila nagpagising sa aking nanghihinang katawan. Inilabas ko ang plastic bag na naglalaman ng suklay mula sa aking bulsa. Inilapag ko ito sa counter kasama ang aking natitirang pera para sa isang mabilisang pagsusuri ng ADN sa loob ng 48 oras. Nang sandaling iyon, habang naghihintay na tawagin ang aking pangalan, naupo ako sa isang sulok ng klinika. Niyakap ko ang aking backpack kung saan nakatago ang pulang kahon. Ang aking mga luha ay tahimik na pumatak sa aking mga kamay. Pakiramdam ko ay hawak ko ang kamay ng aking pumanaw na ama. Sa unang pagkakataon, nagmamakaawa na bigyan niya ako ng lakas upang mapatunayan ang katotohanan. Matapos makuha ang aking sample at bayaran ng laboratorio, lumapit sa akin ang nurse na nag-asikaso sa aking papeles. Yumuko siya ng bahagya at bumulong ng may pag-aalala. Miss Isabel, bago ka dumating, may mga lalaking nakasuot ng barong na nagpakita ng iyong larawan at nagtatanong kung may nagpabook ng ADN test sa pangalang ito. Mabuti na lamang at hindi ko pa nailalagay ang pangalan mo sa sistema, mag-iingat ka po. Alam nila kung saan ka pupunta. Ang babalang iyon ay tila isang malamig na yelo na dumaloy sa aking likod. Alam ni Darius ang aking bawat galaw. Kailangan kong balikan agad si Tita Elena sa Tondo at ilipat siya sa isang mas ligtas na lugar bago sila bumalik doon upang maghanap muli. Kasabay ng malalakas na tunog ng kampana ng lumang simbahan sa Quiapo, ang marahas na pagbuhos ng ulan at ang biglaang pagring ng aking lumang telepono. Sa loob ng dambana, kung saan naghahalo ang amoy ng natutunaw na kandila at basang sahig, dahan-dahan kong inilapit ang telepono sa aking tainga. Nanginginig ang aking buong katawan. Sa likod kong bahagi sa mahabang kahoy na upuan ng simbahan, nakahiga si Tita Elena. Natatakpan siya ng aking basang jacket, dahan-dahang humihinga habang nilalabanan ang mataas na lagnat. Hello, si Isabel Navarro ba ito? Boses ng isang babae mula sa laboratorio ang narinig ko sa kabilang linya. Oo po, ako nga po. Halos hindi ko mailabas ang aking boses dahil sa kabog ng aking dibdib. Miss Navarro, lumabas na ang resulta ng iyong ADN test. Ang follicles ng buhok mula sa suklay na iyong dinala ay tumutugma sa iyong sariling sample sa antas na 99%. Ikaw ay biolohikal na anak ni Don Severino Navarro. Nabitawan ko ang telepono. Napaluhod ako sa malamig na sahig ng simbahan habang ang aking mga kamay ay napahawak sa aking mukha. Ang mga luha na matagal kong pinipigilan ay tuluyang umagos ng walang humpay. Ang bigat na aking dinala sa nakalipas na 25 taon, ang bansag na anak ng kabit, ang tingin ng mga mangingisda, ang sutil na bulong ng mga kapitbahay na tinatawag akong anak sa labas, ay biglang naglaho na parang abo. Hindi ako isang pagkakamali. Hindi kabit ang aking ina. Ako ang tunay na dugo ng pamilyang nagbintang sa akin na magnanakaw. Tumingala ako sa estatwa ng Poong Nazareno na nasa harap ko.
Gamit ang aking nanginginig na mga kamakamay, hinawakan ko ang krus na nakasabit sa aking leeg at bumulong ng may gintong sandali ng kapayapaan. Ina, hindi ka nakabit sa mata ng mundo. Kami ang tunay na pamilya. Narinig ng langit ang iyong mga luha. Bago ko pa man mapulot ang aking telepono, sa sahig muli itong nagring. Sa pagkakataong ito, isang hindi rehistradong numero ang tumatawag. Nang sagutin ko ito, isang matanda at nanginginig na boses ng lalaki ang nagsalita. Isabel, ako ito, si Attorney Salvador. Ang personal na abogado ng iyong lolo, hindi ng iyong ama, na si Don Severino. Napatayo ako ng mabilis. Attorney Salvador, nasaan ka po? Sabi ni Darius ay nawawala ka. Nagtatago ako, Isabel. Tinangka ng mga tauhan ni Darius na patayin ako nang malaman nilang hawak ko ang orihinal na kopya ng unang kasal ni Severino at ang kaniyang lihim na testamento. Makinig ka sa akin ng mabuti, mabilis at kabado niyang saad. Alam ng iyong ama ang katotohanan bago siya pumanaw. Ang kasal ni na Severino at ng iyong inang si Maria sa Samar ay hindi kailanman napawalang bisa. Ibig sabihin, ang kasunod na kasal ni Severino sa lola ni Darius ay isang bigamy, walang bisa sa ilalim ng batas. Halos mabuwal ako sa aking narinig. Dahil dito, pagpapatuloy ni Attorney Salvador, si Darius at ang kaniyang ama ay walang legal na karapatan sa pamumuno ng kompanya. At sa lihim na sugnay ng testamento na aking hawak, malinaw na nakasaad. Ang 30% ng shares at ang kapangyarihang magpasya sa pamumuno ng Navarro Group ay direktang inililipat sa aking nag-iisang legal na anak, si Isabel Navarro. Ipinadala ko na ang digital na kopya ng dokumentong ito na may selyo ng korte sa iyong email. Nanginginig kong binuksan ang aking email sa telepono. Doon ay tumambad ang opisyal na dokumentong may pulang selyo ng korte, isang sandata na kayang magpabagsak kay Darius sa isang saglit lamang. Ako ang tunay na tagapagmana ng buong imperyo. Lumapit ako kay Tita Elena upang gisingin siya at ibahagi ang mabuting balita, ngunit habang naglalakad ako sa gilid ng simbahan, napansin ko ang isang maliit na telebisyon sa katabing tindahan na nagpapalabas ng balita. Isang mukha ng lalaking may suot na mamahaling barong ang lumitaw sa screen. Si Congressman Darius Navarro. Siya ay nasa gitna ng isang malaking press conference sa Manila Cathedral. Nais kong ipabatid sa buong bansa, saad ni Darius na may mapanlinlang ng ngiti sa kaniyang mga labi, na bukas ng gabi ay gaganapin natin ang isang malawakang letuang nim para sa aking yumaong lolo na si Don Severino Navarro. At sa mismong gabi ring iyon, sa harap ng ating mga mamamahayag at mga opisyal ng pamahalaan, opisyal nating lalagdaan ang pagpapatupad ng Navarro Port Project upang simulan ang bagong yugto ng pag-unlad ng ating bansa. Napako ako sa aking kinatatayuan. Bukas ng gabi. Gagamitin ni Darius ang Lechuang Nem upang opisyal na agawin ang bawat piraso ng lupa ng mga mangingisda at tuluyang ibaon ang katotohanan. Tiningnan ko ang aking telepono na naglalaman ng resulta ng ADN at ang testamento. Ang laban ay hindi na lamang tungkol sa aking pangalan. Ito ay laban para sa buhay ng daan-daang pamilya na umaasa sa aking katarungan. Kailangan kong lumitaw sa seremonyang iyon, hindi bilang isang takas, kundi bilang ang nag-iisang tunay na Navarro na magpapabagsak sa kaniyang kasinungalingan. Ang kalansing ng mga kadenang bakal na hinihila sa basang semento ng pantalan sa Maynila ay tila sumasabay sa mabigat na hakbang ng aking mga paa sa dilim. Sa ilalim ng madidilim na ilaw ng North Harbor, kung saan nagtatagpo ang mga dambuhalang barkong pangkargamento, hinanap ko ang pamilyar na anino. Hindi nga ako nagkamali. Doon ko nakita si Mang Tomas. Sa kabila ng malamig na hangin at ulan, basang-basa siya ng pawis habang nagbubuhat ng mabibigat na sako ng bigas sa kaniyang balikat na tadtad ng mga pilat. Sumunod pala siya sa amin sa Maynila sa pamamagitan ng isang barkong pangkargamento upang masigurong ligtas kami habang nagbabanat ng buto rito sa pantalan upang may makain. Mang Tomas, mahina akong tawag habang lumalapit sa kanya sa madilim na bahagi ng bodega. Napatigil siya, mabilis na lumingon at nanlaki ang mga mata nang makita ako. Agad ko siyang isinama patungo sa ligtas na sulok ng dambana ng Quiapo
kung saan naghihintay ang aming kapalaran. Sa tahimik na bahagi sa likod ng simbahan, inilabas ko ang larawan ng aking ina at ang opisyal na papel ng resulta ng aking ADN test. Ipinakita ko rin sa kanya ang email mula kay Attorney Salvador tungkol sa kasal ng aking mga magulang. Mang Tomas, anak ako ni Maria Santos at Don Severino Navarro. Hindi ako bastardo. Legal akong anak. Bulong ko habang may mga luhang muling namumuo sa aking mga mata. Nang makita ng piping matanda ang mga dokumento at ang larawan ng aking ina, ang kaniyang mukha ay nangunot sa matinding pag-iyak na walang tunog. Ang mga luha ay mabilis na umagos sa kaniyang nasunog na mukha na nagpapakita ng labis na sakit at pangungulila sa nakaraan. Nang sandaling iyon naganap ang isang gintong bahagi ng aming pagtatagpo. Dahan-dahang lumuhod si Mang Tomas sa malamig na semento sa aking harap. Kinuha niya ang aking kanang kamay gamit ang kaniyang nanginginig at magaspang na mga kamay at banayad na idiniit ito sa kaniyang noo, ang tradisyonal na pagmamano. Ito ang kaniyang paraan ng pagpapakita ng labis na katapatan, respeto at pagkilala sa anak ng babaeng nag-alay ng buhay upang iligtas siya 15 taon na ang nakalilipas. Dahil hindi siya makapagsalita, kumuha ako ng panulat at papel. Gamit ang kaniyang nanginginig na kamay, nagsimula siyang gumuhit at sumulat ng mga salita upang ipahayag ang katotohanan ng nakaraan. Inilarawan niya kung paanong ang ama ni Darius ay mismong nag-utos na i-lock ang mga pinto ng silid ng archive bago ito silaban ng apoy upang burahin ang mga talaan ng pondo ng bagyong Yolanda. Ang aking ina ay naipit sa loob habang sinusubukang isalba ang mga ebidensya. Tinangka siyang iligtas ni Mang Tomas, ngunit dahil sa lakas ng apoy, ay nasunog ang kaniyang mukha at braso. Nakatakas lamang siya sa pamamagitan ng paggapang sa isang makipot na tubo ng alkantarilya. Upang mabuhay at makaiwas sa pagtugis ng mga Navarro, nagpanggap siyang pipi at nagtago sa Iloilo sa loob ng maraming taon. Pagkatapos isinulat niya kung saan niya itinago ang pisikal na ebidensya ng krimen, isang lumang USB drive, na nakabalot sa makapal na plastic na ibinaon niya sa loob ng isang lata sa tabi ng kaniyang munting barong-barong sa pantalan ng Maynila. Naglalaman ito ng mga kopya ng transaksyon ng mga peking account ng mga Navarro. Mabilis naming kinuha ang USB drive. Ngayon buo na ang aking mga sandata, ang katibayan ng kasal, ang resulta ng ADN. Ang testamento ni Don Severino, ang USB drive ng mga nakatagong pondo, at si Mang Tomas na mismong saksi sa krimen. Ngunit habang naghahanda kami sa aming susunod na hakbang, tumunog ang aking telepono. Si Attorney Ramos ang tumatawag mula sa Iloilo. Isabel, mag-iingat ka, kabado niyang saad. Ginamit ni Darius ang kaniyang impluensya upang maglabas ang pulisya ng Maynila ng isang warrant of arrest laban sa iyo para sa kasong grand theft at pagbabanta sa seguridad ng bansa. May utang silang hulihin ka sa sandaling makita ka sa lungsod. Ginagawa nila ito upang hindi ka makarating sa Manila Cathedral bukas. Salamat, Atty. Ramos. Handa na ako. Sagot ko ng may determinasyon bago ibaba ang telepono. Mabilis akong bumalik sa dambana ng Quiapo upang sunduin si Tita Elena at ilipat siya sa isang mas ligtas na lugar bago sumapit ang bukas. Ngunit nang marating ko ang kahoy na upuan kung saan ko siya iniwan, halos huminto ang tibok ng aking puso. Ang upuan ay walang laman. Sa sahig nakita ko ang aking lumang aparato sa pagsusuri ng presyon ng dugo na may putol na kable. At sa tabi nito, sa ibabaw ng upuan, ay may isang murang cellphone na hindi sa akin na dahan-dahang nagri-ring sa dilim. Isang nakatutulig at malamig na tunog ng makinang sumusubaybay sa tibok ng puso ang umalingaw mula sa speaker ng teleponong aking hawak sa madilim na sulok ng Quiapo. Kumusta, Isabel? Nagustuhan mo ba ang munti kong sorpresa? Ang boses ni Congressman Darius Navarro ay dinala ng hangin puno ng nakaririmarim na kumpiyansa at kapangyarihan. Darius, hayop ka. Nasaan si Tita Elena? Kapag may nangyaring masama sa kanya, sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan. Halos mapatid ang aking mga urat sa leeg sa matinding galit at takot. Mula sa kabilang linya, narinig ko ang mahina at hirap na paghinga ni Tita Elena na sinusundan ng malamig na tunog ng makina ng ospital. Nandito ang tita mo sa akin, Isabel. At alam nating dalawa na mabilis na nauubos ang kaniyang oras.
Tumawa ng bahagya si Darius. Mayroon kang hawak na hindi sa iyong mga dokumento at mga pangarap na maging isang Navarro. At mayroon naman akong hawak na tanging makakapagpanatili sa buhay ng tita mo. Isang simpleng palitan lamang. Ibinigay ni Darius ang kaniyang huling babala at mga kondisyon para sa susunod na gabi. Bukas ng gabi sa Manila Cathedral, gaganapin ang malawakang memorial service para sa aking lolo na si Don Severino. Sa harap ng milyon-milyong Pilipino na nanonood sa telebisyon, lalakad ka patungo sa altar. Pipirmahan mo ang isang opisyal na dokumentong nagsasabing isa kang impostor na nalsipi ka ng testamento. Hihingi ka ng tawad sa pamilya Navarro at tatalikuran mo ang lahat ng iyong paratang. Sa sandaling matapos ang pirmahan, ibibigay ng aking mga pribadong doktor ang gamot na magliligtas sa kaniyang puso. Kung hindi mo ito gagawin, mamatay siya bago matapos ang misa. Nang mabitawan niya ang tawag, naramdaman ko ang matinding panghihina ng aking mga tuhod. Napaupo ako sa kahoy na upuan ng simbahan, hawak-hawak ang aking dibdib na tila ba sasabog na sa sakit. Nang sandaling iyon, hinawakan ko ang aking kanang kamay gamit ang aking kaliwang kamay. Doon ay nakapulupot ang isang lumang rosaryong gawa sa maliliit na hat ng kahoy. Isang simpleng regalo na ginawa ni Tita Elena para sa akin noong ako ay bata pa. Piniga ko ito ng napakahigpit hanggang sa pumuti ang aking mga kasukasuan. Pumikit ako at taimtim na nanalangin sa aking namayapang ina, inabigyan mo ako ng lakas. Ang halimaw na ito ay papatayin kaming dalawa sa sandaling makuha niya ang kaniyang gusto. Hindi ako maaaring sumuko lamang. Habang inaalala ko ang huling tawag ni Darius, may isang bagay akong napansin. Sa likod ng kaniyang boses sa telepono, may narinig akong mahinang tunog ng mga kampana na may kakaibang acoustics, isang malawak na espasyo na gawa sa bato. Napagtanto kong hindi dinala si Tita Elena sa isang malayong ospital. Nasa loob sila ng Manila Cathedral Complex, particular na sa mga pribadong VIP holding room sa likod ng malaking altar. Doon niya ito itinago upang gamiting kalasag at tali sa aking leeg sa mismong gabi ng seremonya. Mabilis kong tinipon ang aming maliit na alyansa, si Mang Tomas, at ang aming legal na pangkat. Alam naming hindi kami maaring pumunta sa lokal na pulisya dahil kontrolado ni Darius ang buong presinto sa lugar. Ginamit ko ang aking mga legal na contact at mga kakilalang mangingisda upang makipag-ugnayan sa mga independenteng mamamahayag at isang maliit na alternatibong channel ng balita sa internet. Maghahanda sila ng isang lihim na broadcast sa social media na gagamit ng hiwalay na signal na hindi kayang harangan o i-jam ng malaking estasyon ng telebisyon na pagmamay-ari ng mga Navarro. Nakatayo ako sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan sa labas ng dambuhalang Manila Cathedral. Tiningnan ko ang naglalakihang mga poster ni Darius Navarro na nakasabit sa gilid ng kalsada kung saan nakangiti siya katabi ang larawan ng aking ama na si Don Severino. Wala na akong nararamdamang takot, kundi isang malamig at matalim na determinasyon. Kinuha ko ang aking telepono at nagpadala ng isang maikling mensahe sa numerong tumawag sa akin kanina. Pupunta ako. Ihanda mo ang ballpen. Ang bawat tunog ng takong ng aking sapatos sa malamig na marmol ng Manila Cathedral ay tila isang babala sa gitna ng bulong ng daan-daang mararangyang tao. Suot ang isang simpleng itim na terno na walang anumang palamuti, naglakad ako sa gitna ng mahabang pasilyo ng simbahan. Ang buong paligid ay napupuno ng mga kilalang politiko, mga negosyante, at ang nakatutulig na kislap ng mga kamera ng mga mamamahayag. Sa dulo ng altar, nakatayo si Congressman Darius Navarro. Sa kaniyang tabi ay may isang gintong bulto ng dokumento, ang kasunduan, kung saan tatalikuran ko ang aking buong pagkatao. Tinitigan niya ako nang may mapanlinlang na ngiti. Tila ba isa akong hayop na kusa ng naglakad patungo sa kaniyang patibong. Sumenyas siya sa akin na hawakan ang ballpen na nakahanda sa ibabaw ng lamesa. Ngunit hindi ako tumungo sa lamesa. Naglakad ako ng tuwid patungo sa pulpito kung saan nakaturo ang lahat ng pangunahing mikropono at kamera ng pambansang telebisyon. Inayos ko ang mikropono. Ang aking boses nang magsalita ako ay malinaw at umalingaw-ngaw sa buong sulok ng dambuhalang katedral. Nakatayo ako sa harap ninyo ngayon, hindi upang humingi ng tawad sa isang pamilyang binuo sa kasinungalingan at krimen. Nakatayo ako rito upang tanggapin ang aking karapatan bilang nag-iisang biolohikal at legal na anak
ni Don Severino Navarro. Inilabas ko mula sa aking bulsa ang opisyal na papel ng resulta ng aking ADN test at itinaas ito sa harap ng lahat. Nang sandaling iyon, tiningnan ko ng diretso ang lens ng pangunahing camera ng telebisyon. Ito ang aking gintong sandali ng pagbawi sa aming dangal. Ang aking ina, si Maria Santos, ay hindi kailanman naging kabit. Siya ang unang legal na asawa ng aking ama. Kami ang tunay na pamilya Navarro na sadyang itinago at pinagkaitan ng katarungan sa nakalipas na 25 taon. Ang buong cathedral ay napuno ng matinding bulong-bulungan at gulo. Ang mga mukha ng mga senador at negosyante ay napuno ng pagkagulat. Agad na nagbago ang mukha ni Darius. Ang kaniyang ngiti ay napalitan ng matinding galit at takot. Sumenyas siya sa kaniyang mga armadong gwardya upang patayin ang broadcast at kaladkarin ako pababa. Kunin ninyo ang baliw na yan, putulin ang signal ng telebisyon, huwag ninyong pakinggan ang kaniyang mga kasinungalingan. Sigaw ni Darius habang sinusubukang lumapit sa akin. Ang signal ng pangunahing estasyon ng telebisyon ay biglang naputol at napalitan ng komersyal. Ngunit bago pa man makalapit ang mga gwardiya sa akin, ang malaking LED screen sa likod ng altar ay biglang sumindi. Ang loob ng broadcast na inihanda ng aming alyansa sa pamamagitan ng social media at independenteng balita ay matagumpay na gumana. Sa dambuhalang screen, tumambad sa harap ng lahat ang katibayan ng kasal ni na Don Severino at ng aking ina sa Samar, kasunod ng opisyal na dokumento ng resulta ng ADN na may tatak ng pinakamataas na laboratorio sa bansa. Humarap si Darius sa mga mamamahayag, sinusubukang gumawa ng paraan upang linisin ang kaniyang pangalan. Huwad ang mga dokumentong iyan. Siya ay isang legal assistant, madali sa kanya ang gumawa ng mga pekeng papel. Sino man ay maaring magprint ng pekeng kasal mula sa kung saan. Ngunit bago pa man matapos ang kaniyang pagtanggi, isang matandang lalaki ang lumabas mula sa anino ng mga haliging bato ng simbahan, si Attorney Salvador. Hindi huwad ang mga dokumentong iyan, Congressman Navarro. Dinala ng mikropono ang kaniyang boses habang naglalakad siya patungo sa altar. Hawak ang orihinal na kopya ng testamento ni Don Severino na may opisyal na selyo ng Korte Suprema. Ang mga papel na ito ay opisyal na nakarehistro at napatunayan ng batas. Si Isabel Navarro ang nag-iisang legal na tagapagmana ng 30% ng shares at ng kapangyarihang magpasya sa Navarro Group. Napatulala si Darius, ang kaniyang buong karera sa politika, ang kaniyang kapangyarihan sa kompanya at ang kaniyang pangalan ay nagsimulang gumuho sa harap ng mga kamera at ng buong bansa. Sa kaniyang matinding kawalan ng pag-asa, tumingin si Darius sa likod ng altar kung saan nakatayo sa dilim ang kaniyang pinakatiwalaang kanang kamay na si Hugo. Itinaas ni Darius ang kaniyang kamay, hinawakan ang kaniyang pulso at gumawa ng isang marahas na pababa at pahigpit na senyas gamit ang kaniyang mga daliri, ang lihim na hudyat upang tanggaling ang makina ng oksihina ni Tita Elena sa likod na silid at hayaan siyang mamatay bilang kabayaran sa aking pagsuway. Nakita ko ang senyas na iyon. Ang aking buong katawan ay nanigas sa matinding takot habang ang aking puso ay tila huminto sa pagtibok. Sang malakas na kalabog mula sa pagbukas ng dambuhalang pinto ng katedral, ang bumasag sa nakatutulig na katahimikan sa loob ng banal na dambana. Bago pa man makakilos si Hugo, upang isakatuparan ang talamak na utos ni Darius, sa likod ng altar ang pinto ng VIP holding room ay marahas na bumukas. Ang mga opisyal ng pulisya ng Maynila na pinangunahan ng mga mangingisdang kakampi ko at ng aming legal na pangkat ay mabilis na pumasok. Dinakip nila si Hugo at nailigtas si Tita Elena bago pa man nito tuluyang matanggal ang kaniyang aparato sa paghinga. Ang buong tagpong ito ay direktang napanood ng milyon-milyong Pilipino sa pamamagitan ng lihim na broadcast sa internet. Napuno ng matinding takot ang mukha ni Darius nang humakbang ang hepe ng pulisya patungo sa altar. Congressman Navarro, huli na ang iyong mga tauhan. Ligtas na ang tita ni Isabel at kasalukuyan nang inililipat sa ambulansya, dinala ng opisyal ang malamig na katotohanan. Nang sandaling iyon, ang dambuhalang pinto sa harap ng cathedral ay muling bumukas. Sa gitna ng liwanag ng buwan at ulan pumasok si Mang Tomas. Tahimik ang buong simbahan habang nakatitig ang lahat sa kaniyang mukha na tadtad ng malalalim na pilat ng sunog.
Naglakad siya ng may katatagan patungo sa altar katabi ko at itinaas ang ibinaon niyang USB drive na nakabalot sa plastic. Iyan ang naglalaman ng mga orihinal na dokumento at transaksyon ng mga pondo ng bagyong Yolanda na ninakaw ng iyong pamilya. Sigaw ko habang nakaturo kay Darius. Si Mang Tomas ang nakaligtas sa sunog na inyong sinimulan, 15 taon na ang nakalilipas. Nawala sa sariling katinuan si Darius. Ang kaniyang kapangyarihan sa politika, ang kaniyang marangyang buhay at ang kaniyang kalayaan ay tuluyan ng naglaho sa isang saglit. Sa kaniyang matinding galit, mabilis niyang binunot ang isang nakatagong baril mula sa kaniyang barong at itinutok ito ng diretso sa dibdib ni Mang Tomas. Hindi ko hahayaang sirain mo ang buhay ko, Pipie, sigaw ni Darius habang nanginginig ang kaniyang daliri sa gatilyo. Bago pa man siya makaputok, isang matinis na sigaw ang umaling-aungaw mula sa unang upuan ng simbahan. Si Madame Victoria, ang kaniyang sariling ina, ay mabilis na tumakbo at humarang sa harap ng baril na pumagitna sa kaniya at kay Mang Tomas. Darius anak, pakiusap, tama na, pag-iyak ni Madame Victoria habang nakaluhod sa malamig na marmol at mahigpit na nakakapit sa mga binti ng kaniyang anak. Umalis ka riyan, ina. Sisirain niya ang lahat ng binuo natin. Galit na sigaw ni Darius habang umaagos ang kaniyang sariling pawis. Oh, Darius! Totoo ang lahat ng sinasabi niya pagtatapat ni Madame Victoria na narinig ng buong katedral at ng mga kamera ng telebisyon. Ang lolo mo at si Maria ang tunay na kasal. At ang namayapa mong ama ang nag-utos na silaban ang archive upang ibaon ang pondo ng bagyo. Niligtas ko si Tomas noon dahil ayaw kong maging mamamatay tao ang aking pamilya. Darius, pakiusap, huwag mong dugisan ang iyong mga kamay ng dugo. Iligtas mo ang iyong sariling kaluluwa. Tiyansyo. Naganap ang gintong sandali ng bihirang kahinaan sa panig ng mga Navarro. Ang ina na matagal na naging simbolo ng pamilyang walang puso ay nakaluhod ngayon sa semento. Umiiyak at nagmamakaawa sa kaniyang sariling anak na ibaba ang armas upang hindi na tuluyang malubog sa kasalanan. Nanginig ang kamay ni Darius. Tumingin siya sa kaniyang ina, pagkatapos ay sa mga kamera na nakatutok sa kaniya at sa huli ay sa akin. Dahan-dahan niyang ibinaba ang baril habang ang mga opisyal ng pulisya ay mabilis na lumapit upang agawin ang armas at lagyan siya ng posas. Darius Navarro, arestado ka sa kasong bigamy, perjury, attempted murder at graft and corruption, saad ng pulis habang kinaladkad si Darius palabas ng simbahan sa ilalim ng walang humpay na kislap ng mga kamera ng mga mamamahayag. Napaupo ako sa tabi ng pulpito, dahan-dahang pinakawalan ang lahat ng hangin sa aking dibdib. Ang laban ay natapos na. Ang katarungan ay nakamit, hindi sa pamamagitan ng karahasan, kundi sa pamamagitan ng paglalantad ng katotohanan. Mabilis akong tumakbo palabas ng katedral, binaliwala ang mga mamamahayag na sumasabay sa aking bawat hakbang. Doon sa labas, sa ilalim ng asul at pulang liwanag ng ambulansya, nakita ko si Tita Elena na dahan-dahang isinasakay sa loob. May suot siyang aparato sa paghinga, ngunit gising ang kaniyang mga mata. Nang makita niya ako, bahagya niyang itinulak pababa ang aparato, iniabot ang kaniyang nanginginig na kamay patungo sa akin at ot nang ngumiti sa gitna ng mga luha. Isabel, aking anak. Ang mahinang hampas ng alon sa pampang ng Iloilo sa ilalim ng isang mainit na umaga ay tila musika ng kapayapaan pagkatapos ng mahabang yugto ng bagyo. Lumipas ang ilang linggo ng matinding pagsubok, pagsusuri ng batas at pagdinig sa korte, ngunit sa wakas ay naging tahimik din ang lahat. Opisyal nang ipinahayag ng korte sa Maynila na ako ang nag-iisang legal na tagapagmana ng pumanaw na si Don Severino. Nakatayo ako sa loob ng malawak na opisina ng pamunuan ng Navarro Group bilang bagong chairperson nito. Ngunit sa halip na marangyang kasuotan, suot ko pa rin ang simpleng damit na nakasanayan ko. Ang aking unang opisyal na desisyon ay hindi para sa karagdagang kita, kundi para sa katarungan. Nilagdaan ko ang unang executive order, ang permanenteng kanselasyon ng Navarro Megaport Project na nagbabalat kayong pag-unlad, ngunit nang aagaw ng lupa. Sa halip, ang proyekto ay binago ko bilang isang company-owned community port, isang daungan na pagmamay-ari at pamamahalaan ng mga lokal na mangingisda upang mas lalong mapalago ang kanilang kabuhayan.
Kasunod nito, nilagdaan ko rin ang pagtatag ng Maria Santos Navarro Foundation. Ito ay isang institusyong gagamit ng aking personal na yaman upang magbigay ng libreng serbisyong legal para sa mga kababaihan at mga bata sa mga lalawigan na biktima ng pang-aapi at kawalan ng katarungan. Ito ang paraan ko upang ipagpatuloy ang nasimulang laban ng aking ina. Habang inaayos ko ang aking mga gamit, iniabot sa akin ni Atty. Salvador ang isang nakatuping liham mula sa piitan. Ito ay galing kay Madam Victoria. Isabel, sulat niya sa kaniyang pino, ngunit nanginginig na sulat kamay. Salamat sa hindi mo paghahain ng kasong sibil laban sa akin sa kabila ng aking mga naging pagkakamali. Ginamit ko ang aking buhay upang protektahan ang aking anak sa maling paraan, ngunit tinuruan mo ako kung ano ang tunay na kahulugan ng dangal. Sana ay mahanap mo ang tunay na kapayapaan na nararapat sa iyo. Itinabi ko ang liham ng may malalim na buntong hininga. Walang puwang ang galit sa aking puso ngayon. Ang katarungan ay sapat na upang pakawalan ang lahat ng sakit ng nakaraan. Sumunod na araw kasama ko si Tita Elena na bumalik sa Iloilo. Ang kaniyang kalusugan ay mabilis na bumuti dahil sa pinakamahusay na gamot at doktor na aking nakuha para sa kanya. Nang pumasok ang aming sasakyan sa Barangay Pag-asa, napuno ng luha ang aking mga mata sa aking nakita. Ang buong barangay ay nakalinya sa gilid ng daan. Wala na ang mga matatalim na tingin, wala na ang mga bulong ng pagbintang na magnanakaw at kabit. Ang bawat pamilya ay may hawak na mga puting bulaklak ng sampagita at ang kanilang mga mukha ay puno ng hiya at pagsisisi. Lumapit ang ilang matatandang mangingisda na dati kong tinulungan yumuko at humingi ng tawad. Hinawakan ko ang kanilang mga kamay at ngumiti. Nauunawaan ko ang takot na nagtulak sa kanila noon at ang pagpapatawad ay hindi isang utang kundi isang desisyon upang tuluyan ng makabangon ang aming bayan. Naganap ang gintong sandali nang dahan-dahan kong nilapitan ang malaking signboard sa pasukan ng barangay na may nakasulat na Navarro Megaport Expansion Project. Gamit ang aking sariling mga kamay, tinanggal ko ang lumang signboard na iyon. Tinulungan ko si Mang Tomas at ang mga mangingisda na isabit ang bagong karatula na aming ginawa, Dungan ng Pag-asa at Kapayapaan. Ang buong barangay ay napuno ng malalakas na palakpakan at hiyawan ng kagalakan. Inanunsyo ko rin sa harap ng lahat na si Mang Tomas ang itinalaga kong Honorary Harbor Master na mamamahala sa bagong daungan bilang pasasalamat sa kaniyang walang katulad na katapangan. Habang papalubog ang araw, naglakad ako ng mag-isa sa gilid ng baybayin ng Iloilo. Ang hangin mula sa dagat ay maligamgam at tila ba humahaplos sa aking mukha. Dahan-dahan kong hinawakan ang lumang singsing ng kasal ng aking ina na nakasabit sa aking leeg bilang kwintas. Tumingin ako sa malawak at pulang langit ng hapon at bumulong sa hangin, "Ina, nakauwi na tayo. Malaya na ang ating pangalan." Ang malalakas at masasayang tawa ng mga bata sa baybayin habang naglalaro sa pinong buhangin ay pumuno sa dating tahimik at malungkot na dalampasigan ng Barangay Pag-asa. Ang tunog ng kanilang kagalakan ay tila isang bagong himig na nagpapahayag na ang dilim ng nakaraan ay tuluyan ng natapos. Nakatayo ako sa maliit na beranda ng aming bagong sementado at maayos na bahay sa gilid ng dagat. Katabi ko si Tita Elena na nakaupo sa kaniyang paboritong kahoy na upuan, dahan-dahang humihigop ng mainit na sopas. Ang kaniyang mukha ay may malusog na kulay na ngayon at ang kaniyang mga mata ay wala ng bakas ng takot o sakit. Naganap ang isang gintong sandali nang dahan-dahan niyang hinawakan ang aking kamay. Idiniit niya ito sa kaniyang pisngi habang may luha ng kagalakan sa kaniyang mga mata. "Anak, ang iyong ina, na si Maria sa langit, ay siguradong nakangiti at labis na ipinagmamalaki ka ngayon." Bulong niya ng may malalim na pagmamahal. "Ipinaglaban mo ang kaniyang dangal at hindi mo hinayaang sirain ng galit ang iyong mabuting puso." Ngumiti ako at hinaplos ang kaniyang kulubot na kamay. "Hindi ko iyon magagawa kung wala ang iyong pagmamahal, tita. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano maging matatag nang hindi nawawala ang aking pagkatao." Sa di kalayuan natatanaw ko ang mga bangkang mangingisda na dahan-dahang naglalayag patungo sa malawak na dagat sa ilalim ng magandang gintong liwanag ng hapon. Doon sa unahan ng daungan nakatayo si Mang Tomas. Kumaway siya sa aming direksyon habang may malapad na ngiti sa kanyang mukha.
Kumaway ako, pabalik nararamdaman ang matinding pasasalamat sa kaniyang walang katulad na katapatan sa nakalipas na mga taon. Dahan-dahan kong isinara ang pulang kahon ng biskwit na naglalaman ng mga lumang liham at larawan ng aking ina. Napagtanto kong ang tunay na hustisya ay hindi nagtatapos sa pagpaparusa sa mga nagkasala. Ang tunay na hustisya ay ang kakayahang bumangon mula sa hirap, ang pagpapanatili ng dangal sa gitna ng kahihiyan, at ang pagtataguyod ng kapayapaan para sa mga susunod na henerasyon. Ang pagpapatawad sa mga taong sumira sa aming pamilya ay hindi nangangahulugang kalilimutan ko ang kanilang mga krimen. Ito ay ang aking desisyon na palayain ang aking sariling kaluluwa mula sa galamay ng hinto at galit. Si Darius ay nakakulong sa kaniyang sariling selda ng kasakiman, ngunit ako ay malaya na rito sa tabi ng dagat na aking kinalakihan. Tumingin ako sa papalubog na araw na dahan-dahang nagpapakita ng unang bituin sa langit. Hawak ang rosaryo sa aking leeg, alam kong handa na ako sa bagong simula. Ang gabi ay darating ngunit hindi na ako natatakot. Dahil alam kong pagkatapos ng bawat gabi, palaging may bagong umaga na naghihintay na may dalang liwanag at pag-asa.